Praise God, purihin po ang Panginoon. Muli po ay ito po si Pastor Ron Niepes. Ako po ay bumabati po sa inyo ng isang pinagpalang araw sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pong mga loyal followers, loyal supporters sa ating pong YouTube channel. Ako po ay sobrang nakatataba po ng puso ang inyong mga suporta, ang inyong pong mga comment. Yan po ay binabasa ko po isa-isa at ako din po nagre-reply isa-isa. Atin po pinagtsatsagaan po yung basahin at replyan at ako po ay lalo pong nai-inspired na sa mga nababasa ko po, majority talaga pong nagiging pagpapala, nagiging kalakasan at nagiging daluyan po ng kalakasang espiritual ang ating pong channel. Kaya po lubos po ako nagpupulit, nagpapasalamat sa Diyos dahil po sa inyo pong suporta at mga inyo po mga comment sa ating pong channel. At para po doon pa lang po sa ngayon pa lamang po naka-tune in sa ating pong programa sa YouTube channel ay tapusin nyo po ang ating pong programang ito ngayon sapagkat ako po'y naniniwala na tayo po'y mapagpapala matapos po natin matapos ang ating pong pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At para po doon sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay mas maganda po ay mag-subscribe po kayo. Pakipindot nyo po yung word na subscribe dyan po sa inyong cellphone upang ang advantage po kasi po kayo pinaka-subscribe ay magno-noti po sa inyo. Kayo po ay agad po pag meron tayong bagong upload ay agad po ay malalaman ninyo, magno-notify sa inyo yung po ating po mga bagong videos. Yung po ang advantage kapag po kayo nakasubscribe at pakihit na rin po yung notification bell doon po sa inyong cellphone para po kayo patuloy po na talagang nano-notify kapag po meron po mga bagong tayong mga ina-upload na mga videos. Sige po, at sa oras po ito ay tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa oras na ito, Father God. Muli, salamat po, Panugad, sa inyo pong patuloy, Lord, na kabutihan at kadakilaan na patuloy po, Lord, na naranasan po namin, O God. Salamat po ngayon, O God, at meron po kaming kalayaan, Lord, na mag-aral at makinig na inyong buhay at makapangyarihan salita. Dalayan ko po, Father God, na patuloy niyo pong gamitin ang buhay ng inyong lingkod at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ay patuloy po, Lord, na ito po ay tunay nga po, Lord, na maging pagpapala sa buhay ng bawat isang makapakikinig, Panginoon, Lord, na saan man siya lugar, bansa, O God, sa buong mundo ay tunay nga po maging pagpapala ito sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord. Ako po'y naniniwala na kayo po ang patuloy po, Lord, na gagalaw at kikilos, Panginoon, God, sa oras na ito, Panginoon, God, sa aming po pag-aaral at paikilinan niyo sa ito po ang aking dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God, purihin ng Panginoon. Okay, sige po. Tayo po ay magsimula na po sa pag-aaral at pakikinig ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Okay, ang aking pong topic na isi-share po ngayon sa inyo ay may pamagat na may himala sa pamamagitan ng panalangin na mataimtim. Tunay nga po na ang lahat ng tao ay naghahangad at talagang nagnanais na makaranas ng himala. Sapagkat ang himala po ay, ito po talaga ay nagmumula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang hindi kaya ng siyensya at hindi kaya ng ating katalinuhan, ng ating kakayahan, ay napakasimple lamang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito nga po yung tinatawag na himala. May himala sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang makagagawa nito. Alam niyo po, sa buhay po natin, napakahalaga po na maranasan po natin lagi ang tinatawag na himala. Sapagkat ito po yung napakasarap na ma-experience ng bawat isang tao, especially po ng bawat isang mayroong tamang relasyon sa Diyos. Yung lagi niyang maranasan, yung himala na mula sa ating Panginoon Diyos. Dito po sa aklat ng 2 King chapter 20, ay makikita po natin dito yung istorya ni Haring Ezekias. Si Haring Ezekias po ay merong tamang relasyon sa Diyos. Meron po siyang tamang pananampalataya. Pero dumating po sa buhay ni Haring Ezekias na nagkaroon po siya ng bukol sa kanya pong katawan. Isang bukol na malubha. At sa ating kapanahunan, ang bukol po ay nagkukos po ito ng cancer.
At maaaring ito pong si Haring Ezekias ay sa kanyang kapanahunan ay ganun din po ang kanyang sitwasyon. Cancer na yung kanyang sakit. Malubha na ang kanyang kalagayan. Siya po ay bedridden na lang. Nakahiga na lang po siya. Bagamat siya po'y makapangyarihan, hari, may tamang relasyon sa Diyos, may tamang pananampalataya, pero dumating sa point ng buhay ni Haring Ezekias na siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Kaya po, basahin po natin yung kanyang istorya para po makita po natin mula po sa Holy Scripture kung ano po ang naging sitwasyon ni King Hezekiah. Yan po mabasa po, matatagpuan sa 2 King chapter 20 beginning verse 1 up to following verses. Atin pong basahin. Nang panahong yaon, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Dinalaw siya ni Propeta Isaias at sinabi sa kanya, "Ipinasasabi ni Yahweh na ihanda mo na ang iyong sambahayan, pagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan." Verse 2. Bumaling si Haring Ezekias paharap sa dingding at nanalangin. "Kahabagan mo ako, Yahweh. Yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginagawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban." At napataghoy siya sa matinding kalungkutan. Verse 4. Umalis na si Isaias ngunit hindi pa gaano nakalalayo, ay sinabi sa kanya ni Yahweh, "Magbalik ka. Sabihin mo kay Ezekias na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha, kaya pagagalingin ko na siya. Sa 3 araw makapapasok na siya sa templo. Mabubuhay pa siya ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas ko pa siya at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod kong si David." So makikita po natin mga kapatid na mayroon pong sakit na malubha si Haring Ezekias. At inutusan ng Diyos ang kanyang lingkod na si Propeta Isaiah upang ipaalam kay Haring Ezekias kung ano ang magiging sitwasyon ni Haring Ezekias. Kaya sabi ng Diyos kay Prophet Isaiah, "Pumunta ka kay Haring Ezekias at sabihin mo sa kanya na ihanda na niya ang kanyang sambahayan. Kapagkat malapit na siyang mamatay, hindi na siya gagaling sa kanyang sakit o karamdaman." So makikita po natin, ito po ay sinunod ng lingkod ng Diyos sa si Propeta Isaias. Pinuntahan niya si Haring Ezekias at kung ano yung pinasasabi ng Diyos kay Haring Ezekias ay sinabi ni Propeta Isaias. Ang sabi ni Propeta Isaias kay Haring Ezekias nung sila po ay magkaharap na habang nakahiga sa higaan, si Haring Ezekias, sinabi ni Propeta Isaias, pinasasabi ni Yahweh, pinasasabi ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, "Ihanda mo na ang iyong sambahayan sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa iyong sakit at karamdaman." Gaano po kasakit ito sa isang tao na merong tamang relasyon, tamang pananampalataya at sumunod sa Diyos ng tapat. Pero ito yung mapapakinggan mo na balita mula sa lingkod ng Diyos na inutusan ng Diyos para ipabatid ang magaganap at mangyayari kay Haring Ezekias. Na ipinahahanda na kay Haring Ezekias ang kanyang buong sambahayan. Maaaring para tipunin, para kausapin, para iayos na yung mga dapat iayos bago siya mamatay. At siya ay hindi nagagaling sa kanyang sakit at karamdaman. Gaano kasakit na ikaw ay hari, maimpluwensya, magagawa mo ang gusto mo, makakakuha ka ng pinakamahuhusay na mga manggagamot, makabibili ka ng pinakamahuhusay na mga medisina. During that time, hari ka. Pero ang masakit, sabi ng Diyos, hindi na siya gagaling
sa kanyang karamdaman. Malapit na siyang mamatay. May taning na ang buhay ni Haring Ezekias. Sa panahon natin, cancer, stage 4. Pero makikita po natin itong si Haring Ezekias nung marinig niya yung balita na yon mula sa Diyos. Buhat sa lingkod ng Diyos sa si Prophet Isaiah. Hindi po siya nag-react. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nangatuwiran. Hindi niya binalingan ng init ng ulo, galit, itong lingkod ng Diyos sa isang pangit na balita na ipinarating sa kanya. Makikita natin si Haring Ezekias nung kanyang matanggap ang masamang balita mula sa lingkod ng Diyos na pinasasabi ng Diyos na siya ay malapit ng mamatay, hindi nagagaling, ihanda na niya ang kanyang sambahayan. Alam niyo po ang unang-unang ginawa ni Haring Ezekias mula sa pagkakahiga, tumagilid at humarap doon sa dingding ng kanyang hinihigaan. At sa kanyang pagtagilid at humarap doon sa dingding ng kanyang higaan, nagsimula siyang magsumamo, makiusap, magpakumbaba, maging seryoso, maging taimtim sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At makikita po natin ang sabi niya, ako po'y nagsusumamo, Yahweh. Humihingi ng habag. Nakita niyo po kung papaano kung sumunod sa inyong kalooban. Nakikita niyo po kung papaano kung namuhay ayon sa inyong kalooban. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Bigla po siyang umiyak. Bigla po siya umiyak ng umiyak at umiyak na simbolo ng kapakumbabaan. At ipinapaalala niya po sa Diyos nung siya po'y wala pang sakit. Hindi pa siya nakakaramdam ng sakit. Ipinapaalala niya po sa Diyos na ako'y namuhay ng tapat. Ako'y namuhay ayon sa inyong kalooban. Ito po ang sinasabi ni Haring Ezekias. At bigla siyang umiyak ng umiyak. It is a manifestation of humble heart. Spirit of humility. Hindi niya sinumbatan ng Diyos. Bagkus ipinaalala niya sa Diyos, sa kanyang Diyos sa pinaglilingkuran. During that time na wala pa siyang sakit, malakas, malusog. Kung paano siyang sumunod ng tapat, kung paano siyang naglingkod sa Diyos. Hindi siya nagmalaki, kundi ipinaalala lang niya, ako po'y namuhay ng tapat sa inyo. Ako po'y namuhay ayon sa inyong nais at kalooban. At saka po siya umiyak na umiyak. Di pa nakalalayo si Prophet Isaiah mula nang siya ay kausapin. Kinausap ng Diyos si Prophet Isaiah at ang sabi ng Diyos, bumalik ka kay Ezekias sapagkat narinig ko ang kanyang panalangin. Nakita ko ang kanyang pagluha. Pagagalingin ko na siya. At di lang yaon, 15 taon pa na i-extend ko ang buhay niya. At pati itong bansang ito ay aking ililigtas sa hari ng Assyria. Ililigtas ko ang buong bayan na ito. Hindi lang si Haring Ezekias ang aking tutugunin sa kanyang panalangin. So makikita po natin mga kapatid, may hibalang nangyari. Meron na pong desisyon ng Diyos na si Ezekias ay mamamatay na at hindi nagagaling. Pero bakit po merong biglang himala na nangyari sa buhay ni Ezekias? Dahil siya po ay marugdog at buong pagpapakumbaba na nagsumamo
dumaing, umiyak, nagpakumbaba, lumuhog sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi nagreklamo, hindi naging mataas, hindi nanumbat, kundi ang kanyang way ng pananalangin, nagsusumamo, nagpapakumbaba, at ipinapaalala sa Diyos nung panahon na wala pa siyang sakit, kung papaano siyang sumunod, kung papaano siyang naglingkod sa Diyos, kung papaano siyang naging tapat sa Diyos, kung papaano siya sumunod sa kalooban ng Diyos during that time na siya po ay malakas pa malusog kasibulan. Ito yung ipinaalala niya sa Diyos. Ito yung inilatag niya sa panalangin at sabay na pag-iyak. Tuloy-tuloy na pag-iyak na simbolo ng pagpapakumbaba at pagsusumamo. Mga kapatid, makikita po natin ang Diyos ay punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng kabutihan. Kaya po makikita po natin napakalaking bagay, mga kapatid, na bago dumating sa buhay natin ang mga punto ng ating buhay talagang para po bang wala na tayong pag-asa, hopeless na tayo, may sakit ka na, bankrupt ka na. Pero ang masarap, meron tayong ipapaalala sa Diyos kung paano tayo naging tapat at sumunod sa Kanyang kalooban. Ang maganda, marunong tayo magpakumbaba, tumanggap ng pagkakamali, tumanggap na tayo po itinutuwid ng Diyos. Parang kailangan lang, patuloy tayo magsumamo, patuloy tayo magpakumbaba, at patuloy tayo humingi ng tulong sa ating Diyos sa mahabagin. Kaya salamat sa Panginoon. Makikita po natin dito po sa mensaheng ito ni Haring Ezekias, wala nang pag-asa, may hatol na, mamamatay na siya, meron ng date ang kanyang kamatayan, tapos na ang kanyang misyon sa mundo. Pero makikita po natin, may himalang nangyari sa buhay ni Haring Ezekias dahil natutunan niya na manalangin ng tama. Isang panalangin na may kapakumbabaan, isang panalangin na hindi nagmamalaki, isang panalangin na tama ang posisyon ng puso, isang panalangin na ipinapaalala sa Diyos na may kapakumbabaan, yung kanya naging katapatan, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, makikita po natin, ang himala ay mararanasan natin sa panahon na ang Diyos ay gagalaw at tutugon sa ating mga panalangin. Dahil nakita ng Diyos ang ating puso ay talagang tapat na nagsusumamo at nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Praise God! Purihin ang Diyos. At makikita po natin, hindi lang po si Haring Ezekias ang nakaranas po ng himala. Damay ang buong bayan. Pati yung buong bayan, Israel, ay ililigtas ng Diyos sa kamay na makapangyarihang bayan, hari ng Assyria. Kaya po, praise God, to God be the glory. Muli po nakita po natin, mayroong himala sa pamamagitan ng panalangin na marugtog, mataimtim. Salamat sa Panginoon. Praise God. Kapatid, ikaw ngayon na nanonood, meron ka bang pinagdadaanan na parang wala ka ng pag-asa? Kapatid, may sakit ka ba? Meron ka bang malubhang sakit karamdaman? Gusto kitang ipag-pray? Meron ka bang problema, pagsubok sa iyong pamilya, sa iyong hanap buhay, sa iyong relasyon? Kapatid, gaano mang kabigat ngayon ang pinagdadaanan mong problema at pagsubok? Ang sagot lang dyan ay isang panalangin na may pagpapakumbaba, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagsusumamo, pag-iyak sa harapan ng Diyos na meron tunay na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. At ako'y naniniwala na ang himala right on the spot ay pwede mong maranasan, kapatid. Sige kapatid, sa oras na ito, kung meron ka mang sakit, karamdamang malubha, ano man ang karamdaman mo, ipatong mo ang iyong kanang kamay sa iyong part ng katawan na may sakit at tayo mananalangin, ipag-pray kita. Ano man kapatid, yung mga problema at pagsubok na meron ka ngayon, kapatid, tayo ay dudulog sa Diyos
walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Nothing is impossible with our God. Let us pray, kapatid. Iupo mong yung ulo, ipikit mo ang iyong mata, at ipatong mo ang iyong kanang kamay sa part na meron ka sa itiramdaman. At sa oras na ito, makakaranas ka ng himala right on the spot sa pamamagitan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ang galaw ng ating Panginoong Kristo. Let us pray, kapatid. Panginoon, sa oras po ito, patuloy po kami nagpupulit at papasalamat. Salamat po sa inyong mga salita na patuloy po, Lord, ngayon ay muli ay naging pagpapala sa amin, inspirasyon, O God, kung paano si King Hezekiah ay nakaranas po ng himala, breakthrough, highly favor ay Lord, especially po panugad ang bawat isang babae at lalaki na ngayon po ay tunay nga po natitiwala sa inyo, O God. Kaya Lord, Panginoon, nakikita niyo po ngayon ang bawat isang babae at lalaki, nasaan man silang lugar, nasaan man silang bansa at dako ng mundong ito. Panginoon, tabang-tabang po nila ang kanilang karamdaman, sakit, pisikal, na kanila pong kanang kamay sa oras po ito, Panginoon. Lord, I speak healing upon healing sa buhay ng bawat isa. I speak miracle upon miracles sa buhay ng bawat isa po ngayon, Lord, na nananampalataya at nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong magagawa at titiwala, O God. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, Father God, Lord, I speak healing. I declare, Father God, Lord, healing and miracles, O God, ay magmamanifest sa bawat isang tapat at tunay na naniniwala sa inyong magagawa at kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah! In Jesus' name, hallelujah! Amen and amen. I speak miracles and divine healing, O God, Lord, ay mararanasan ng bawat isa. In Jesus' name, hallelujah. Ganon din po, Panginoon, yung mga may problema at pagsubok, Panginoon, financial, emotional, relational, O God, Lord, mental, Panginoon, kayo ang patuloy po, Lord, gumalaw at kumilo sa buhay nila, maghimala, Panginoon God, kayo po ang patuloy, Lord, Panginoon, paranas ng inyong pong presensya at kapangyarihan, at patuloy po, Lord, pangunahan niyo po sila, i-lead niyo po sila, bigyan niyo po sila, Panginoon God, Lord, ng wisdom and knowledge, Panginoon God, upang patuloy po, Lord, Father God, yung kanilang mga sitwasyon na hindi maganda, ay tunay nga po maranasan po nila, Father God, Lord, inyong divine intervention, O God, maranasan nila, Panginoon, isang buhay na ganap at kasiyasya sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Patuloy po, Lord, i-bless niyo po, idaloy niyo po, Panginoon God, ang breakthrough and highly favor sa buhay ng bawat isa na ngayon po naka-tune in sa programang ito. In Jesus' name, hallelujah, amen and amen. Praise God, hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy po, Lord. Hiling ko po dalangin na patuloy po agad, hallelujah. Yung po bawat isang naka-tune in ngayon, nanood, tinapos po ang programang ito, Panginoon, hallelujah. Paggabayan niyo po sila, samahan niyo po sila, patnubayan niyo po sila, pagpalain niyo po yung mga buhay nila, financially, materially, spiritually, O God. I-bless mo po sila, Father God, hallelujah. Salamat po, Lord. Ito po ang aking panalangin, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. To God be the glory. Salamat sa Panginoon. Muli tayo po ay nakapagsama-sama sa ating pong channel sa YouTube. At muli po, ako po ay naglalambing sa inyo. Kung di pa po kayo nakasubscribe, ay pakipindot nyo po yung word na subscribe dyan po sa inyong cellphone. And yung po notification bell, pakipindot nyo po para po kayo po ay updated sa mga bago po natin i-upload na mga message na makapagbibigay po sa atin ng pagpapalang espiritual at word of inspiration para po sa ating lahat. God richly bless you.